Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, for He is merciful, He is full of grace, and He is faithful to us. He will never ever change. His love for us is for all eternity. And I also worship Jesus Christ, the only mediator to our Father, the only Redeemer at the bridge, so that our Father may forgive us of our iniquities. I thank the Holy Spirit for living in our hearts, always giving us gifts and fruits every day. They are new every morning. The blessings of our Father for us is new every morning. So last time, Iska, we read Leviticus chapter 14 and Leviticus chapter 15. Yung Leviticus chapter 14, it's about the ritual for cleansing those people who had skin diseases. So they were healed already. So pag magaling na sila, they must give thanks to the Almighty God. Be grateful, be thankful. So, pag malinis na sila, magaling na sila, kailangan nila ng 2 living and clean birds. Yung cedarwood, scarlet wood, and hyssop. Yon may mga antimicrobial properties, antibacterial, at nakakatulong gumaling ng mabilis ang mga sugat. Anti-inflammatory din. Dahil wala pang gamot nun. Ang mga gamot talaga natin na meron tayo ngayon, ito ay sometimes yung mga gamot fine-ferment, sometimes ginagawang inaayos sa centrifugal machine, kinukuha yung pinaka-essence ng wood or ng kung anumang material meron, kinukuha yung essence. Yung ibang gamot naman ngayon, hinahaluan ng mga bagay na hindi dapat, gaya ng mga ini-inject sa inyo, meron yung fetal cells. Hindi dapat yon. Kaya kung ano-ano ang sakit na meron tayo ngayon, na minsan gagaling, minsan babalik-balik, no? Kasi nga, iniimbento ng mga tao, iniimbento ng mga chemist. Yung chemistry or chemist, galing yon sa word na alchemy. Yung alchemy, yun ang ginagamit or ginagawa ng mga wise men or magi. So bago pa nila na-discover yon, si Almighty Father, alam na niya kung ano yung mga nasa environment natin na makakatulong sa atin at makakagaling sa atin because He created us and He created His world. Idagdag ko lang, no? yung erythromycin ba yung generic name nun? Yeah, erythromycin. Ang naka-discover nun ng gamot na yon, gram-positive and gram-negative bacteria, yun ay na-discover ng isang Filipino, kaya pangalan ay Iloson. So, ang unang-unang erythromycin ay ang brand na Iloson.
Kaya iloson dahil yung gram-positive and gram-negative na sample galing sa Iloilo. No? So, Pilipino yon, Ilonggo. Yung pharmacist na yon na kinuhanan ng sample. Kaya ay Luzon. Yung lupa na yon, na sample na yon, malapit yon nakuha sa sementeryo. Doon nakuha yung gram-positive, gram-negative na bacteria. Pinadala yung sample sa ibang bansa and then meron silang ginawa doon. So, naka-invento ng erythromycin. Ngayon, dahil naka-patent yon, hindi pwede munang galawin for 25 years. Dahil kailangan kumita muna ang nag-invento or naka-discover. Kailangan kumita yung company nila kasi naka-patent yon. And then, after 25 years, nagkaroon na ng mga iba-ibang brand names. 25 years or 50 years. No? Kasi kailangan kumita muna ng company na yon na naka-discover ng gano'n na gamot na erythromycin. Pag naka-patent, ibig sabihin, dapat kumita muna yung company na naka-discover nun. So, after natapos na yung patent, after 25 years or sometimes after 30 years, may mga ganon, pag kumita na, pwede na nilang i-distribute yon, pwede nang gayahin yon ng ibang pang mga pharmaceutical companies. Ganon yung law sa patent. So yung birds dito, yung isang bird ay papatayin at sa isang palayok, over running water. Tapos yung isang bird, papakawalan. Si Jesus Christ, He died on the cross. So sino ngayon ang napakawalan? Free na. Tayo yon, no? Symbolically speaking, dito literal birds ang ginamit. Para luminis, no? Totally makompleto yung pagkakalinis ng katawan ng tao, hindi na magkasakit. Si Jesus Christ, siya ang ating healer. Siya na din ang naglinis sa atin dahil sa ating kadumihan. Kaya nga ang name ni Jesus is too wonderful, too amazing to understand, to comprehend. The name above all names, just like what our Father Yahweh said. Tinaas niya ang name ni Jesus above all names. At saka dito sa Leviticus chapter 14, pag malinis na yung taong may skin disease, magkakalbo siya, ikakalbo buhok, no? Lahat tanggal, bigote. And then, sa tent outside for 7 days siya nakatira. And then, pagbalik niya, syempre, may tubo na uli yung buhok niya. Mabilis tumubo, pati bigote, diba? So, mag-shave uli siya, and then maliligo siya. Clean na siya nun. And then, mag-offer siya ng 2 male lambs na walang blemish, and 1 ewe lamb for the first year without blemish. At yung tip ng right ear, lalagyan ng blood. Tsaka yung tip ng yung thumb at tsaka yung big toe, lalagyan ng blood of the trespass offering. Yung taong nagkaroon ng skin disease. At yung oil, no, ganun din, lalagay siya ng oil sa kamay niya. Ididip niya yung finger niya doon. Sprinkle niya yung oil. Kay Almighty Father for 7 times.
And then yung oil din ilalagay din sa right ear, tip ng right ear, thumb, and big toe of the right foot. Tapos yung oil ilalagay sa ulo para doon sa taong gumaling. And then i-kill yung burnt offering. Yung burnt offering is an act of worshiping the Almighty Father. Hindi tayo kailangan bigay ng burnt offering kay Almighty Father because Jesus Christ offered Himself already. Ano lang ang gagawin natin? We must obey our Father and believe in Jesus Christ. Si Jesus na rin ang ating high priest. Siya na yung pumapagitna sa atin kay Almighty Father. And then may mga taong poor na rin nung time na yon, hanggang ngayon poor, hindi nawawala ang mga poor people. Hindi talaga pantay-pantay ang tao tungkol sa kanilang mga material things, no? May mga poor no, na noon pa at hanggang ngayon may poor pa rin. Test yun, or trials and tribulations for the poor people. May mga test din ang mga mayayaman. Iba naman ang kanilang test, mas mahirap. Kasi yung mga poor, kailangan nila pera, no? Pagkain. Ang mga rich people, iba ang kanilang test. Sa sobrang yaman nila, nakakalimutan nila si Almighty Father. Hindi na sila nagpe-pray. Ang pinagtitiwalaan nila ay sarili nila. So karamihan, sabi ni Jesus Christ, it's easier for a camel to enter the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Dahil yung mga rich people, pagtitiwalaan na yung sarili nila. Yung mga poor people, nagpe-pray sila kay Almighty Father. So yung 2 turtle doves, no, instead of, ano ba yung bibigay ng mga mayayaman? Two male lambs, no? Tsaka 1 new lamb pag mayaman. Pero pag mahirap, hindi ganon ang ibibigay. Iba, mas mura. Ang bibigay ay turtle doves or young pigeons. Tsaka 1 male lamb lang. Pero kung mayaman, ulitin kapag mayaman, ang ibibigay ay two male lambs, no, 2, tsaka pigeon. Pero pag mahirap, 1 lang at tsaka pigeon. At meron ding mga bahay na pinamumugaran ng molds, mildew, fungi, and dry rot. Akala ko dati parang hindi naman totoo yun. Baka ano lang, baka arte lang ng tao. Totoo pala. Hindi ko alam eh. Lately ko lang nalaman. Nakikita ko lang sa movie na giniba yung bahay dahil may amag daw. Ba't higibain, sayang yung bahay? Pipinturahan lang. Hindi pala. Yung amag ng bahay hanggang loob ng semento or ng bato. So pag may amag, i-scrape
or titibagin, no? Sometimes tibag and then itatapon sa ibang lugar. Pero buo pa yung ibang bahay, kung ano lang ang may amag, yun lang ang tatanggalin at yun lang ang i-scrape. Yung tatanggalin, yung titibagin, yung malalim yung pagkakaamag. Tumatagos sa kabila. Kahit kahoy, tumatagos yung amag. Ngayon, pag pwede namang i-scrape, hindi naman tagos yung amag or molds or mildew, pwede pa yon. Ngayon, i-check ng priest, wala mo nang titira. Pag nakita niya na may tumubo uli after 7 days na may tuldok-tuldok na naman na green or reddish yung pader, kisame, pinto, yon, hindi na pwede. Gigibain na yung bahay. Dahil yung titira doon sa bahay na tao, magkakaroon din siya ng sakit. Magkaka-epekto sa katawan niya yon. Maaamoy niya yung spores galing sa molds and mildew. Nakakaamoy naman kayo, di ba, ng amag? Oh. Di ba pag may tinapay, may amag, hindi pwede kainin? Kasi nga, pumapasok sa system ng katawan ng tao yon. Pag yung sa bahay naman, yung spores, papasok sa ilong, maamoy mo, apektado yung body mo, hihina ang immune system mo, and then yung internal organs mo, apektado din. And then, sometimes, it will manifest on your skin. Dahil madumi. Kaya pag madumi yung bahay, kahit gaano kaganda, gigibain. Pag may amag. Dahil pati damit mahahawa. No? Napatira na ako sa bahay na may amag. Nagkaroon ako ng sugat sa... Nagkaroon ako ng sugat. Buti gumaling na. Thank you Lord, gumaling na. Oh. At saka natanggal yung... natanggal. Inoperahan ako sa gallbladder. Tinanggal yung gallbladder ko. Kasi may effect pala yun. Yung bahay na luma. Hindi ko alam. Ganun pala yun. Tsaka nagkakaroon ka ng brain fog. Na-experience ko yun. Mga 6 years ba ako? 7 years. Sa bahay na yun. At para maging malinis, gigibain yung bahay na yon, i-cleanse, no? Sometimes, kahit hindi gibain, dapat mapinturahan, para matanggal yung amoy. Dahil yung amoy, aware ako sa amoy kasi naamoy ko, ganon. Example sa banyo nyo, check nyo yung banyo nyo. Pag may yung tiles nyo may itim-itim doon, yon, kailangan matanggal yon. Kung hindi, i-regrout ba tawag doon? Babakbakin para matanggal yon. Tapos laging may hyssop, scarlet wood, and cedar wood dahil nakakapaglinis ito hindi lang yung amoy, kundi pati yung ng hangin. Nakakalinis. Yung hyssop, meron tong hyssop tea, no? May nabibili. Dried hyssop leaves. Nakatikim na ako, masarap siya. Pero hindi siya pwede sa buntis at sa may epilepsy. Kasi nga, matapang. Makakalinis, no? Gusto nyo inom kayo. Pero dapat hindi kayo buntis. Yung cedar wood, ito ay hinahalo sa mga perfume, no? Pati itong scarlet wood or may ibang tawag dito sa scarlet wood. So, yung
tao, kailangan malinis. Yung damit niya, kailangan malinis. Yung bahay niya, kailangan malinis. Dahil si Almighty Father, He's clean. Mabango si Almighty Father. Si Jesus Christ, when He was in this world, kahit na hindi siya mayaman nung nandito siya sa mundo na to, malinis siya sa katawan, si Jesus Christ. So, damit, bahay, at katawan. Yun ang malinis, no? Yung iba kasi, malinis lang sa katawan, tapos yung damit, ulit-ulit lang, hindi nalalaban. Laban mo na, ha? Or sometimes, hindi naliligo, tapos damit, bago. Ganun din. Kung malinis yung damit, linis din yung katawan. Pati bahay, linis. Dahil apektado ang health ng tao. Okay? Eska, okay? Iniingatan ni Almighty Father yung mga anak niya. Ang bait-bait ni Almighty Father. Napaka-patient. Dito naman sa Leviticus chapter 15, mga bodily discharges. Saan ba galing ang mga bodily discharges? Ha? Reproductive organ at saka sa rectum. Ha? Bakit nagkakaroon ng bodily discharges? Madumi ang tao. Palit-palit ng partner. Promiscuous. Hindi naghuhugas ng katawan. No, nahahawa. No. Kaya pag ang isang lalaki may wart siya sa katawan, no? Sa katawan. Yung babae, meron ding warts yun kasi magkatabi sila. Ihiraman ng tuwalya, gano'n. No? Pareho kayo may warts. Ha? Kaya inaano yon sa dermatologist. Kinokoterize yon, tapos dapat yung higaan mo, lalabhan. No? At huwag ka namang hiram ng towel. Yung mga towel sa hotel, hindi tayo sure. Kung ang tao may bodily discharge, yung inupuan niya, hindi mo pwedeng upuan. Mahawa ka. May katas na yon ng bakterya, mikrobyo. Example, sa motorsiklo, no? Yung mga sumasakay lagi sa motorsiklo, hindi naman tayo sure kung malinis yung yung upuan ng motorsiklo. Yung sumasakay, nakikisakay sa motorsiklo, hindi tayo sure. Kaya bago upo, check naman na natin. Malinis kaya itong upuan ko. Pati yung bed. Yung mahahawak lang sa lalaki na may discharge. Ito ay sexually transmitted na disease na. Noon pa man meron na. Hindi naman ilalagay ito sa Bible kung wala. Meron na nun. Kung ngayon meron, noon din meron. Kung ngayon merong mga harlot or they sell their bodies, noon pa din meron na rin nagbebenta ng katawan nila. Kung ngayon may mga poor, noon pa rin may poor na rin. So, yung tao na may bodily discharge, syempre hindi niya sure, no, kung nahawakan niya yung discharge niya, tapos naikamot niya dito.
Tapos ikaw hinawakan mo naman, hinawakan mo naman siya, o nahawakan na. Kaya yung mga lalaki dyan na mahilig magyakap ng mga babae, may yumakap na ibang lalaki doon na may body discharge sa yakapin mo. Hindi ako, malambing lang naman ako, kaya hinawakan ko siya sa likod, hinimos ko yung likod niya, yung braso niya. May nakahawak na ibang lalaki ron. Meron ka na rin, ha? Kala, hindi, malambing lang ako, very touchy lang. Touchy, ano yan, ha? Hindi pwede. At saka yung semen, meron dito nakalagay semen, ha. Yung semen, blood din yon. Kaya nga 'di ba pag nabuntis ang isang babae, tapos nanganak, kadugo ko yan, sasabihin ng lalaki, dugo ko yan. Kasi nga, yung semen, blood din yon. Ha? Akala nyo kasi yung blood puti, pula lang, hindi. Akala nyo green lang ang blood, hindi. Yung lahat ng nasa loob ng katawan natin, ng mga katas-katas, blood yun, ha? Laway, blood din yan kasi galing na yan sa loob ng katawan ng tao, pati yung urine. Mga plema, blood din yan, kulay yellow. Di ba pag umuubo kayo, tapos ayaw yung idura yung plema ninyo, nilinok nyo na lang, blood yun, nanana. Sinipong kayo. Ayaw niyong isingay yung sipon ninyo. Ayaw niyong isingay yung sipon ninyo. Nilinok ninyo. Blood yon, ha? Kaya huwag kayo magmalinis. Sasabihin nyo, hindi kami kumakain ng blood. Malinis kami. And hindi ka naman sumisinga. Nilunok mo yung singa mo. Malinis ka ba noon? Hindi rin. Walang makapagyayabang kay Almighty Father. Malinis kami ng mga relihiyon, kami malinis. Also, when a woman lies with a man and there is an emission of semen, they shall bathe in water and be unclean until evening. Pag nagtatabi, madumi sila. Madumi sila. Kailangan maligo. At sila ay madumi hanggang gabi. Ngayon, kung may body discharge naman yung babae, yun yung kanyang monthly period, madumi din siya. Hindi siya pwedeng tabihan ng lalaki kasi madumi siya. Ngayon, kung yung discharge naman niya, yung monthly period niya, nag-exceed na ng 7 days, 2 weeks na, 3 weeks na, 4 weeks na, dumaan na ng years, sakit na yon. Meron ganong sakit eh. Sa ngayon, ang ginagawa sa ganong sakit ng mga babae na hindi tumigil yung blood, tinatanggal yung uterus. Merong polyp, merong endometriosis, merong PCOS, gano'n. Saan galing yung mga sakit na yon? Sa mga kinakain natin na madudumi. Pero huwag na tayo mag-alala dahil si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay sa atin. Buhay niya sa atin para tayo ay masave. So, ang example itong woman na nagbe-bleed for 12 years ay yung humawak kay Jesus. Diba hinawakan si Jesus, nagbe-bleed siya. So, madumi siya. Pero hinawakan niya si Jesus, pero hindi nagalit si Jesus. Kasi nga, na-heal siya ni Jesus Christ. Healer si Jesus Christ. Savior, healer, mediator. Ang daming role ni Jesus Christ. Regalo sa atin ni Almighty Father because of His great love for us.
So tuwing nagkakaroon ng discharge at papagaling na, nag-offer kay Almighty Father as thanksgiving for being grateful. So tayo, lagi din gana magpapasalamat kay Almighty Father. So kaya dito kailangan mag-offer ka. Tinuturuan ni Almighty Father mag-offer. Ngayon ang may offer natin, yung ating heart, yung ating will, yung ating pagkatao, yung offer natin kay Almighty Father as a form of thanksgiving and worshiping Him. So dito na tayo sa Leviticus chapter 16. Now the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron. Namatay yung dalawang anak ni Aaron na si Nadab and Abihu dahil nag-start sila ng fire nang hindi galing kay Almighty Father. Sila mismo ang nag-start ng fire. Dapat yung fire galing kay Almighty Father. So when they offered profane fire before the Lord and died. So sila mismo ang nag-ignite ng fire of their own volition. Hindi pwede yun, dapat galing kay Almighty Father yung fire kasi holy yung fire na galing kay Almighty Father. Ang ginawa ni Nadab and Abihu, sila mismo nag-start ng fire although they were priests already. Kaya dito to yung infallible. Yung infallibility ng isang religion, hindi totoo yun. Si Aaron, nagkasala siya, no? High priest ito, si Aaron. And the Lord said to Moses, tell Aaron your brother not to come at just any time into the holy place inside the veil. Pagsabihan mo, yung kapatid mo si Aaron, huwag siyang basta-basta papasok sa holy place inside the veil. Kasi nga, yung tabernacle of meeting, dalawang part yun. Yung isa, yung most holy place, nandun yung Ark of the Covenant or Ark of the Testimony. At nandun din sa top ng Ark of the Testimony, andun yung mercy seat, no? At just any time the whole place inside the veil, before the mercy seat, which is on the ark, lest he die, mamamatay si Aaron. For I will appear in the cloud above the mercy seat. Thus Aaron shall come into the holy place with the blood of a young bull as a sin offering and of a ram as a burnt offering. May sin offering na, meron pang burnt offering. Dapat pagpapasok si Aaron sa holy place. He shall put the holy linen tunic and the linen trousers on his body. Isusuot niya yung damit na pinagawa ni Almighty Father. Yung robe, yung tunic, yung linen sash, yung ephod, lahat pagpapasok siya sa most holy place. He shall be girded with linen sash, and with the linen turban he shall be attired. Pati yung turban na may holiness to the Lord nakalagay. These are holy garments, therefore he shall wash his body in water and put them on. Bago niya isuot yung mga damit na pinagawa ni Almighty Father, and the Almighty Father consecrated it, dapat ay maligo muna si Aaron. Hindi pwedeng hindi bagong ligo. He shall take from the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats as a sin offering and 1 ram as a burnt offering. So dalawa na goat, batang goat, at isang sheep na lalaki na matanda na. That's for the burnt offering. Sa sin offering, dapat bata. Bakit bata yung sin offering? 2 kids of the goats. Sin offering dahil innocence, no? Ang sinisimbolize ng bata na goat, innocence. Verse 6, Aaron shall offer the bull as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house. So mababasa natin dito na si Aaron, kailangan niyang humingi ng tawad. Sin offering, which is for himself, para sa kanyang sarili, para kay Aaron, kahit na siya ay high priest. And make atonement for himself and for his house. Hihingi siya ng kapatawaran. Kaya nga, walang infallibility, no? Sino ang nag-imbento nun? Ang nag-imbento nun ay ang Roman Empire sa pamangunguna ni Constantine. Ang ginawa nila ay paganism. Hindi yun
Although, isinali nila si Almighty Father, and then isinalala si Almighty Father sa kanilang religion, or sa kanilang paniniwala, clean si Almighty Father. Then, hinaluan nila ng pagan tradition. Kung clean si Almighty Father at hinaluan mo ng kadumihan, ano ang mangyayari sa iyong itinatag or itinayo na paniniwala? Kadumihan. Ha? Yung tubig na malinis, lagyan mo ng tubig na madumi. O, i-mix mo sila. Dumi ang tubig, hindi na siya malinis. Okay? Kaya hindi pwede si Almighty Father i-mix sa kahit anong tradition or culture ng tao. Dahil si Almighty Father, He is complete already. He is the creator of this world. Hindi kailangan ni Almighty Father ng invento. Verse 8. Verse 7. He shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. Ipepresent kay Almighty Father. Then Aaron shall cast lots for the 2 goats. Magkakast siya ng lots. Ano ba ang ibig sabihin ng magkakast ng lots? Si Aaron para sa 2 goats. Casting of lots was using the Urim and Thummim, no? Yung dalawang onyx stones na nababalutan ng pure gold, nakalagay doon ang names ng 12 tribes of Israel. Yun ang pagsasabing cast ng lots. Yun ang gagamitin niya dahil doon nakikipag-usap si Almighty Father sa high priest nung time ni Aaron at nung time na may high priest pa. No? Dahil ngayon ang high priest natin ay si Jesus Christ na. Dahil nasa new covenant na tayo, hindi natin kailangan pa ng priest. Dahil si Jesus Christ na ang high priest, highest level na, at buhay si Jesus Christ, hindi niya kailangan ng representative. Then Aaron shall cast lots for 2 goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. So yung 2 goats, magkakast ng lots using their Urim and Thummim. Ngayon may lalabas na resulta ron sa Urim and Thummim. Yung isa para kay Almighty Father and the other one, yung ay gagawing scapegoat. Dito galing ang word na scapegoat. Pakakawalan yung goat. Okay? Verse 9, and the Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell and offer it as a sin offering. Ngayon, sa Urim and Thummim, kung yung lot na yon ay napunta kay Almighty Father, yung goat na yon, i-offer yon, papatayin yon as a sin offering. Paano naman ang mangyayari sa isang goat? Yung goat na isa, yun ang scapegoat. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord. Lord, ito po yung scapegoat. To make atonement upon it and let it go as a scapegoat into the wilderness. Papakawalan. So, ang sumalo ng kasalanan yung isang goat. Ngayon, isang goat naman, ang tawag ay scapegoat, pinakawalan. Present kay Almighty Father at pinakawalan. To make atonement upon it. And Aaron shall bring the bull of the sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house. Hingin na naman siya ng kapatawaran. Yung bull, no, gagamitin para sa kanya at para sa kanyang household. And shall kill the bull as a sin offering, which is for himself. Okay? Para maging malinis siya kay Almighty Father, kailangan niya na i-offer ang bull. Ngayon, may scapegoat. Meron ding goat na papatayin. Yung lot na goat na napunta kay Almighty Father, yun ang papatayin. Yung lot na napunta sa isa, yun ang scapegoat. Nakatakas siya or pinatakas siya sa wilderness. Hindi siya huhulihin. Takas lang siya. Pakakawalan siya.
Si Jesus Christ, no? Balik natin kay Jesus. Siya yung goat na pinatay. Tayo ngayon ang scapegoat. Nakatakas tayo sa tiyak na kamatayan. Dahil merong sumalo yung isang goat. Tayo ngayon nakatakas. Dahil kinuha na ni Jesus Christ yung kasalanan natin, inako na niya. Kaya yung scapegoat, nakatakas na, pinatakas sa wilderness. Verse 12, then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord with his hands full of sweet incense, beaten fine, and bring it inside the veil. So yung incense to. Incense na kaya beaten, hinalo-halo. No? Ano ba yung incense na to? Anong formula ng incense na to? Or yung concoction, ingredients? Exodus chapter 30 verse 34, and the Lord said to Moses, take sweet spices, matamis, stacte, and onycha, and galbanum, and pure frankincense, and with these sweet spices, there shall be equal amount of each. Kung isang sweet spice, isang stacte, isang onycha, isang galbanum, isang frankincense, no? Yung ratio 1:1:1:1. You shall make of these an incense, a compound according to the art of the perfumer, salted, may asin, pure and holy. So mabango ito, maamoy na matamis ang amoy. So ito ay bring it inside the veil. So asan ba yung inside the veil? Sa most holy place. Napakabango, malinis. Sweet ang amoy. Verse 13, he shall put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat. Yung mercy seat, di ba? Yung Ark of the Covenant. Sa ibabaw nun, nandun yung two cherubim. Yun yung mercy seat that is on the testimony lest he die. Doon ilalagay incense sa mercy seat sa ibabaw. Pag hindi nilagay yon, mamamatay si Aaron. Kaya sinasabi ni Almighty Father to para matuto ang mga taong sumunod. Verse 14, he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the mercy seat on the east side, north, south, east, north, south, east, east. Dito ba ang east? Dito. Yung blood. So yung mercy seat may blood yon, nag-i-sprinkle ng blood doon sa mercy seat. Sa Ark of the Covenant, yung ibabaw. He shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. 7 times, it is a complete number. Verse 15, then he shall kill the goat of the sin offering, which is for the people. Bring its blood inside the veil. Do with that blood as he did with the blood of the bull, and sprinkle it on the mercy seat and before the mercy seat. Verse 16, so he shall make atonement for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions, for all their sins, so he shall do for the tabernacle of meeting, dahil makasalanan ang tao. Hihingi ng kapatawaran, dahil madumi tayo. So, pumapagitna ay ang high priest, which remains among them in the midst of their uncleanness. Verse 17, there shall be no man in the tabernacle of meeting when he goes in to make atonement in the holy place. Mag-isa lang dapat si Aaron. Wala siyang kasama. Siya lang ang pwedeng pumasok sa most holy place dun sa may Ark of the Testimony. Until it comes out that he may make atonement for himself, for his household, and for all the assembly of Israel. Siya ang pumapagitna sa or nagre-represent sa buong Israel. Lalapit kay Almighty Father, hihingi ng kapatawaran. Ang high priest. Ulitin ko, ang high priest natin ngayon, si Jesus Christ.
Nasa new covenant na tayo. It's a better covenant. Hindi tayo kailangan pa mag-kill ng mga animals para sunugin. At yung pagpupuri kay Almighty Father through our hearts and lips and our works, because we have faith in our Father and Jesus Christ. Verse 18, and he shall go out to the altar that is before the Lord and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the goat and put it on the horns of the altar all around. Yung altar kasi may horns yun, no? Ang sinisimbolize ng horn ay stubbornness. Doon mo ilalagay yung blood. Yung blood, yun ang nagka-cleanse. Sinisimbolize ng cleansing. Verse 19, and they shall sprinkle some of the blood on it with his finger 7 times, and cleanse it and consecrate them, and consecrate it from the uncleanness of the children of Israel. Dahil madumi ang mga children of Israel. Kung ano ang pinagagagawain. Up to now, madumi tayo. But because of the blood of Jesus Christ, we have a hope in a future. Verse 20, and when he has made an end of atoning for the holy place, the tabernacle of meeting and the altar, he shall bring the live goat. Verse 21, Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, confess over it all the iniquities of the children of Israel. Ito, ipapasa mo sa goat yung kasalanan. Parang si Jesus Christ, no? Ipinasa natin yung kasalanan natin kay Jesus Christ. Sinakop na ni Jesus Christ yung kasalanan natin para ma-save tayo. Ito naman yung goat. Ipinasa naman sa goat. Confess over it all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man. Dapat may lalaki na pwedeng siya ang magpakawala sa wilderness ng goat. So yung goat ngayon, yun ngayon ang guilty. Si Cain, when he killed Abel, pinakawalan ni Almighty Father si Cain, hindi niya pinatay. Parang goat. Guilty si Cain. Pero hindi pinatay ni Almighty Father nung time na yon. But he was guilty. Parang goat, no? Verse 22, the goat shall bear on itself all their iniquities to all uninhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. Papakawalan yung goat na scapegoat. Verse 23, then Aaron shall come into the tabernacle of meeting, shall take off the linen garments which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. Tatanggalin na niya yung kanyang damit pag nagawa na yon. Huhubarin na niya yung kanyang ephod, yung robe, yung turban, yung mga thumim, itatabi na rin niya. Iiwan niya yon sa most holy place. Doon sa veil na hindi pwedeng makapasok ang ibang tao. He shall wash his body with water in a holy place. Kailangan niya ulit maligo. At magbibihi siya ng iba. Put on his garments, come out and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. The fat of the sin offering he shall burn on the altar. Ano ba yung fat na yon? Laging na kinikwento or binabanggit ang fat. Excess ng katawan ng tao. Maraming excess ang katawan ko. Yung fat. Papasalamat ako kay Almighty Father kahit mataba ako. Tanggap niya ako dahil kay Jesus Christ. Verse 26. And he who released the goat as the scapegoat shall wash his clothes and bathe his body in water. Pati yung nagpakawala ng goat or ng scapegoat, kailangan niyang maligo. And afterward, he may come into the camp. The bull for the sin offering
And the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall be carried outside the camp, and they shall burn in the fire their skins, their flesh, and their offal. Pag sinasabing offal, ito ay laman loob, mga innards, skin, flesh, and offal. Kasi yun ay sin offering. Verse 28, then he who burns them shall wash his clothes and bathe his body in water. Yung nag-burn din, kailangan maligo din siya. And afterward, he may come into the camp. So yung si Aaron, after niya, magpasok sa holy or most holy place, kailangan niya labas, tanggal yung damit niya na garment bago siya lumabas, tapos maliligo siya. Yung naghawak ng goat na nagpakawala, kailangan maligo siya after. Yung nag-burn ng sin offering, kailangan din maligo. Magpalit ng damit. Verse 29, they shall be statute forever for you in the 7th month. On the 10th month of the month, you shall afflict yourselves and do no work at all, whether a native of your own country or a stranger who dwells among you. 7th month. Ano ba ang 7th month sa Gregorian calendar? Ang 7th month ngayon sa Gregorian calendar ay July. Pero since ito ay 7th month sa Bible, ang 7th month sa Bible, Tishrei, and then 10th day. So Tishrei, 10. Sumasakto ngayon ito sa 7th month, September. Kaya nga September. Yung sept, galing yun sa word na 7. Ha? September. Ngayon, ang pati kasi yung day iniba, no? So ngayon, nung year 2024, ang Tishrei 10 pumasok sa October 10 to October 12. Kasi yung Tishrei September to October, no? Ngayon ng 2025, October 2. 2026 ang Tishrei 10 ay September 21. And then sa 2027, ang Tishrei 10 ay October 11. Ngayon, ang ginagawa ng mga Jew, meron silang fasting day, yun ang tinatawag na Yom Kippur. Dito ngayon galing yung Yom Kippur. Yung statute ni Almighty Father na ginagawa ng mga Jew. It's a statute forever for you in the 7th month or the 10th day of the month. Yom Kippur yon. You shall afflict your souls. So, ang gagawin mo, mag-fasting ka, hindi ka magtatrabaho. Do no work at all, whether native of your own country or a stranger who dwells among you. Ngayon ko lang din nalaman to, ha? Pantay-pantay tayo, sabay-sabay tayo natututo, iska. Ako naman nanonood nito. For on that day, the priest shall make atonement for you to cleanse you, that you may be clean for all your sins before the Lord. It is a Sabbath of solemn rest for you. And you shall afflict your souls. It is a statute forever. And the priest who is anointed and consecrated to minister as priest in his father's place shall make atonement and put on linen clothes and the holy garments. Pati yung mga priest, no? Dapat maayos sila. Then he shall make atonement for the holy sanctuary, and he shall make atonement for the tabernacle of meeting and for the altar. He shall make atonement for the priests and for all the people of the assembly, buong Israel. This shall be an everlasting statute for you to make atonement for children of Israel for all their sins once a year. And he did as Lord commanded Moses. Kaya yung mga Jew, meron silang Yom Kippur. Sa ngayon, kahit kailan, pwede tayong mag-fast. Dahil si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ, ang ating high priest in the order of Melchizedek.
Leviticus chapter 17, the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron, to his sons, and to all the children of Israel, and say to them, This is the thing which the Lord has commanded, saying, Whatever man of the house of Israel who kills an ox or lamb or goat in the camp, or who kills it outside the camp, yung pumapatay or nakapatay ng ox, lamb, or goat, anong gagawin nila? And does not bring it to the door of the tabernacle of meeting to offer an offering to the Lord before the tabernacle of the Lord, the guilt of bloodshed shall be imputed to that man. Magiging guilty siya. Because he has shed blood. Kasi pumatay siya ng ox, lamb, or goat. Kailangan dadalhin niya ron sa tabernacle of meeting to offer an offering to the Lord. Pagpapasalamat dapat kay Almighty Father. Kung nag-kill siya ng ox, lamb, or goat sa camp. Dahil kung hindi siya lumapit kay Almighty Father sa tabernacle of meeting, magiging guilty siya. Because he has shed blood. And that man shall be cut off from his people or put to death. Kasi hindi siya pasalamat kay Almighty Father. Lord, ito, yung time na yun, papatayin yung ox, lamb, or goat, kakainin nila. Pero, yung dugo, syempre, hindi nila kakainin yon. Magpapasalamat ngayon sila kay Almighty Father dahil sa meron silang pagkain. Dadalhin nila yun sa tabernacle of meeting. Ipepresent nila, i-report nila yon. Dahil pag hindi sila nag-report, lagot sila kay Almighty Father, put to death yung tao na yon. To the end that the children of Israel may bring their sacrifices which they offer in the open field, that they may bring them to the Lord at the door of the tabernacle of meeting, to the priest, and to offer them as peace offerings to the Lord. Pagpapasalamat kay Almighty Father. Peace offering. Pag sinasabing peace offering, dahil sa peaceful ang land, walang away, walang war, yun ang peace offering. Lahat ng offering na to ay pagpapasalamat kay Almighty Father. Yung sin offering, pagpapasalamat kay Almighty Father dun sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung burnt offering, worshiping the Almighty Father, yon. Okay, pati na yung grain offering, dahil may nakakain sa pang-araw-araw, pagpapasalamat kay Almighty Father. And so in anything and everything that we do, we must be thankful to our God. Verse 16, the priest shall sprinkle the blood on the altar of the Lord at the door of the tabernacle of meeting and burn the fat for a sweet aroma to the Lord. Hindi naman gusto ni Almighty Father ang fat. Iniiwas niya ang mga tao sa fat. Dahil yun ay excess na hindi naman dapat meron sa katawan ng tao, no? So, pag napapadami ng kain ng tao, nagkakaroon ng fat, or nagpapadami ang kain ng animals, nagkakaroon ng fat, para hindi nakainin ng tao yung fat, pinapasunog ni Almighty Father. Verse 7, they shall no more offer their sacrifices to demons. Hindi dapat mag-offer ng sacrifice sa demons, or having the form of a goat or satyr. After whom they have played a harlot, this shall be a statute forever for them throughout their generations. So yung may mga nagpapatay na mga animals, tapos yung offer nila sa mga demons, sa mga false gods nila. O, ganun si Almighty Father doon. Itong demon na to, itong or satyr or goat, mukhang goat kasi siya. Ito ay isang lustful, drunken woodland god. In Greek art, they were represented as a man with a horse's ears, tenga ng kabayo, and tail, but in Roman representations, as a man with a goat's ears, tail, legs, and horns. Ang tawag dito ay Pan. Yung paa niya, kabayo or goat, tapos yung tenga niya matulis, pag ganon.
lustful, drunken woodland god yon. Sa Greek art, meron nun. At sa Roman representation, meron dun. Ang pangalan nun ay Pan. Or, dun galing ang word na, or name na Peter Pan. Nakikita niyo ba si Peter Pan? Tusok yung tenga. At ang kinukuha niya ay mga innocent na bata. Demonic. Kaya tuwan-tuwa kayo, nanonood kayo ng Peter Pan. Or yung para hindi kayo maging matanda, Peter Pan. Hindi, demonic yun. Yun pang idol ninyo para hindi hindi tatanda. Hindi totoo yun. That's demonic. They shall no more offer their sacrifices to demons. Demons having the form of a goat or satyr na chinek natin sa internet. Ito ay si Pan or Peter Pan. Doon galing yung word na Pan kay Peter. Pedophile tong si Peter Pan. Kaya puro mga bata kinukuha niya. Verse 8, also you shall say to them, whatever man of the house of Israel or of the strangers who dwell among you, who offers a burnt offerings or sacrifice and does not bring it to the Lord of the tabernacle of meeting to offer it to the Lord, that man shall be put to death. Mag-offer siya ng burnt sacrifice, tapos sarili lang niya. Hindi niya dinala sa tabernacle of meeting, papatayin yung tao na yon. Dahil bakit hindi mo dadalhin sa tabernacle of meeting pero mag-offer ka ng sacrifice? Anong ibig mong sabihin nun? Ibig sabihin nun, gusto mong sa demon i-offer yon? Kaya papatayin yung tao na yon. And whatever man of the house of Israel or the strangers, or of the strangers who dwell among you, who eats any blood, pag sinasabing any blood, kasama na dito yung mga plema, yung mga nilolunok niyong plema at sipon. Kulay green yun kasi kaya nagiging kulay green yun. Or yellowish, kasi nga may nana. Kaya dapat inidudura yun. Dirty yun. No? Na-recycle sa bunga. Verse 10, I will set my face against that person who eats blood and will cut him off among his people. At yung blood, hindi lang ito ay kulay pula Nakita naman natin, nabasa natin yung mga discharge or bodily discharge. Madumi din yon, no? Kasi nga, blood din yon. Na iba lang ang kulay. Verse 11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the souls. Kailangan may dumanak na dugo dahil sa kapatawaran dahil sa kasalanan natin. Therefore I said to the children of Israel, no one among you shall eat blood, for nor any stranger who dwells among you eat blood. Iba ba yung sumuntok sa'yo? Or nakagat mo yung dila mo, may blood, no? O idura mo. Nung time na yun, idura mo. Huwag mo kakainin yung sarili mong dugo. Ngayon, nakipagsuntukan ka, nakain mo yung blood mo. Hindi na yun kasalanan. Sa ngayon, yung pagkain ng blood. Kasi nga, sa Acts chapter 10, kung ano yung mga pagkain na pinagpapasalamat natin kay Almighty Father, tanggap ng tayo ni Almighty Father because we now have a hope and a future with Jesus Christ. Kasi yung blood, madumi yun, yun ang nagsisirculate sa buong katawan ng tao. From the heart, to the liver, to the kidneys, intestines.
Ano ba yung mga laman loob ng tao? Intestines, gallbladder, reproductive system, no? Digestive system, lahat na ng system ng katawan ng tao. Iba-iba man ang kulay or kasi yung laman yung loob ng tao merong whitish din yun or parang tubig yung loob ng tao, na katawan ng tao. Blood din yun, ha? Yung wiwi ng tao, blood din yun. Iba lang kulay. Verse 13, whatever man of the children of Israel or of the strangers who dwell among you who hunts and catches any animal or bird that may be eaten, he shall pour out its blood and cover it with dust. So pagkakain, nagpatay ng animals, no? Tatanggalin ang dugo. Hindi pwedeng double dead. Or namatay sa sakit. Kasi magkakasakit ka rin. Verse 14. For it is the life of all flesh. Its blood sustains its life. Therefore I said to the children of Israel, you shall not eat blood of any flesh, for the life of all flesh is its blood. Pati yung mga talaba, may blood din yun, iba lang kulay na. Pati yung mga alimango, alimasag, ibang kulay ng blood nun. Ngayon sasabihin niyo, pero ang hilig niyo sa seafood, di ba? Hindi kami kumakain ng dinaguan, pero kumakain ka ng seafood, o may blood yon, hindi niyo nakita. Verse 15, and every person who eats what died naturally or what was torn by beasts, whether he is a native of your country or a stranger, he shall both wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. Then he shall be clean. Madumi. Yung animals na namatay naturally or pinatay ng animals. Hanggang gabi madumi siya nun. Kinain niya eh. But if he does not wash them or bathe his body, then he shall bear his guilt. Madumi yun. Bakit iniiwas ni Almighty Father sa dumi ang mga tao? Gusto niyo laging malinis. Kasi nakakahawa. Pag magkasakit ka, guilty ka, no? Pag magkasakit ka, kumain ka ng madumi, magkasakit ka, makakahawa ka sa ibang tao. O responsibilidad mo yon. Kaya guilty ka. Iniquity yon. Pinoprotektahan ni Almighty Father yung mga anak niya. Gusto niyang padamihin yung mga anak niya. No, naintindihan natin. Iska, naintindihan ko, sarili ko. Thank you, Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Hindi lang naiintindihan ng tao yung proseso or yung procedure na pinapagawa ni Almighty Father. Kasi hindi na kailangan ni Almighty Father pa na mag-explain. Dahil kitang-kita naman, madudumi ka. Kitang-kita naman, yung mga tao hindi nila maintindihan. Pag sinabing dudumi ka, makakahawa ka ng kapwa-tao mo, mamamatay yung kapwa-tao mo. Dapat, kasi sabi ni Almighty Father, mahalin natin yung kapwa-tao natin. Respetuhin natin. Paano natin respetuhin? Huwag kang kumain ng madumi, huwag kang maging madumi para hindi ka makahawa ng kadumihan sa ibang mga tao. Yun ang nandito sa Old Covenant. Ngayon, ngayon nang pinanganak si Jesus Christ and He died on the cross, yung mga kasalanan natin, no? Hihingi natin ng tawad kay Almighty Father para hindi na tayo pamarisan pa ng ibang mga tao. Kasi yung kasalanan, hawa-hawa yan, nakakahawa. Tumatalon. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father noon. Dito literal. Ngayon, symbolically na. Dahil nga si Jesus Christ ay ipinadala na sa atin. And He died on the cross and rose again. And rose from the dead after 3 days. And Jesus is alive. Hindi niya kailangan ng representative. He is the only mediator to the Almighty God.
No one else but Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, is our friend, and He loves us so much, just as our Father loves us. Thank you, and God loves us all.